Nasaktan ka ba dahil sa nakaraan at hindi mo inaasahan na muli ka naman iiyak at muli mong mararamdaman ang masaktan? Muli naranasan kong mabigo ng paulit-ulit. Naramdaman ko ang sugat na di kayang paghilumin ng panahon. Ang pakiramdam ko na gusto kong mapag-isa. Na tanging kong kasama ay ang aking silid tulugan. At umiyak ng umiyak hanggang wala nang papatak sa aking mga mata ng mga luha. Yung pakiramdam na gusto kong maglaho na lamang. Dahil wala nang kwenta ang buhay ko. Ngunit bakit ganun? Ibinigay ko ang lahat-lahat. Bakit hindi pa rin sapat para sa'yo? Ngunit bakit ganun? Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, hindi ko kayang kalimutan ang lahat. Dahil naririto ka na sa puso't isipan ko nakatatak. Na habang naaalala kita, parang isang punyal na hinihiwa ng pira-piraso ang puso ko. At sa bawat paghinga ko, libo-libong karayom na unti-unting tinutusok. Ang sakit na halos dinudurog ang puso ko. Lumipas man ang mahabang panahon. Sa bawat minutong lumilipas, naririto pa rin ang sakit sa puso ko. Ang mga alaala ng nakaraan. Ang nakaraan na pinipilit kong kalimutan. At iwaksi sa aking puso't isipan. Na habang tumatagal, na parang isang laso na unti-unting pumapatay sa aking nararamdaman. Paano nga makakalimot? Kahit pilitin ko ang sarili ko na kalimutan ka. Mga alaala mo na pilit kong kinakalimutan. Ngunit kusa itong bumabalik upang mulit-muling mananariwa ang sugat sa nakaraan. At hindi ko kayang ibaon sa limot. Kung ikaw yung nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Ang hirap tanggapin. Ngunit kailangan kong tanggapin ang mga bagay na kahit naisipin ko, ito'y mangyayari. Sabi nila, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Paano kung ginawa mo na ang lahat? Ibinigay mo na ang lahat-lahat. Ngunit kung ang tadhana na ang gumagawa ng kapalaran, wala na tayong magagawa. Ang hirap na kalimutan na nandyan ka. Ngunit paano ako masasanay na wala ka sa buhay ko? Paano ako magiging masaya kung ang lahat ng alaala mo ay siyang nagpapasaya sa akin? Kung gaano ako kasaya, ay siya rin kasakit na nararamdaman ko. Ngunit sabi nga nila, ang lahat ng sugat ay hihilom. Gaano mang katagal ito, mawawala din ang sakit na kahit nakaakibat dito ay ang pilat. At hindi habang buhay ay puro sakit ang ating nararamdaman. Sa bawat dulot sa atin ng mga nakaraan, hindi habang buhay ay iiyak tayo. At huwag mong itali ang sarili mo sa nakaraan. Huwag mong hayaan ang nakaraan ang magpapaikot sa iyo.
Alam kong mahirap kalimutan ang nakaraan. Dahil baka dumating ang oras na kung kailan gusto mo nang kalimutan, harapin ang bukas. Naisip mong nagpag-iwanan ka na pala ng taong iyong minamahal. Ngunit kailangan natin harapin at kalimutan at pakawalan ang taong nagpapasaya at nagsugat sa iyo upang harapin ang kasalukuyan at buksan ang bukas at tanggapin ang darating. Minsan po mahirap kalimutan ang nakaraan, lalo na kung siya yung nagpapasaya sa iyo, nagpapaligaya. Walang oras na siyang yung iniisip. Totoo po yun. May share pa ako sa inyo isang maiksing kwento lang. Ang aking first love. Naranasan ko pa paano akong pasayahin. Sobra-sobra. Para akong dinadambana sa isang pedestal. Yung binibigay sa akin. Dahil po ang lalaking yun ay talagang may kaya. Isa siyang seaman. Suportado ako sa pera. Pinatigil ako sa trabaho. Kasi yun ang iniisip ko na siya na yung makakatuluyan ko. But the time na pinakilala ko sa pamilya niya, hindi ako tanggap ng kanyang pamilya. Dahil isa lang ako mahirap. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Alam niyo ba nangyari? Iniwan ko siya. Dahil ayoko maging miserable ang buhay ko. Yes, minahal ko talaga siyang totoo. Dahil siya na yung iniisip ko makakatuluyan ko. Dahil may pangako kami sa isa't isa sa pagbabalik niya noon. Pero wala akong nangyari. At saka may mga twist pa akong nangyari sa buhay ko the time. Kaya guys, marami pong salamat. Ano man pong nakaraan natin, ano man kasalukuyan natin, i-accept po natin ang lahat para maging masaya tayo in the future. God bless everyone and thank you so much sa lahat na magsusubaybay. Soon, ang aking love story. Ikukwento ko po sa inyo or gagawin kong story dahil balak ko itong gawing city for experience ng aking mga anak. Thank you so much everyone sa lahat naman nagsusupport, nag-aantay, at nag-aabang sa lahat ng aking spoken at ang aking mga story. Abangan niyo po next week ang aking story, ang aking pangarap, part 3. Marami hong twist na mangyayari sa buhay nila Sandra at James. Thank you so much everyone and God bless po at marami po salamat. At shout out po sa lahat ng aking mga subscriber at lalong-lalo po ang mga OFW. Mag-ingat po kayo parati and God bless po sa inyong lahat. Thank you po.